Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Ayun, magandang gabi po muli sa inyong mga minamahal naming taga-subaybay dito po sa The Narrow Gate Ministry. At sa live podcast po natin, Pastor, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pastor Derek. Medyo malayo ka. Lapit-lapit ka ng konti. O ako yung masyadong Okay na po. malayo. Okay lang po. Malapit. Maganda na kayo po ang ano. Okay. So, Pastor, ngayon pong gabi ay bago naman ang topic natin. At ito, bagong sumisikat po, Pastor, ito eh. Parang pasisikatin yata natin po dito. Parang bigla siyang lumabas. Oo. Tapos ang daming nagla-like, ang daming nagpa-follow. At may 2-point-something million na siya no, sa YouTube. Ako. So, akala ko nga nung una, nung sinusuri ko yung kanyang teaching, parang sound. Kasi yung kanyang laging itinuturo ay yung Holy Spirit. Opo. Na ang Holy Spirit ay nasa iyo. So kaya hindi lang ang Holy Spirit ayon sa kanya ay yung mga extraordinaryo ang ginagawa, kundi daw yung mga ordinaryo din daw ng mga bagay. So parang sound kasi ganun din tayo, no?
ang turo natin ay hindi lang yung mga extraordinaryo yung ibinibigay na benepisyo sa atin o yung tulong sa atin ng banal na espiritu, kundi yun mismong mga maliliit na bagay gaya ng discernment sa pagde-decide tungkol sa kung ano ang sa Diyos at sa hindi. At saka yung pagbabasa ng Biblia ay ipinapaunawa na sa atin ng banal na espiritu, no? Ang salita ng Diyos. Yun yung tinatawag natin na illumination. So parang sabi ko, nung una ko siyang ma-encounter, parang sound siya. Pero ang problema sa kanya ay sumusobra yung pagiging parang napaka natural lang ng Holy Spirit na kahit daw yung halimbawa, tatay sa pag-aalaga sa anak, ay tinuturuan din daw ng Holy Spirit yung tatay kung paano mag-alaga. Kahit daw yung pagdidesisyon kung ano daw ang iyong magiging negosyo o kung yung ano magiging kurso mo, ay ang banal na espiritu din daw ang tumutulong. So, sumobra naman doon sa ministry ng Holy Spirit, no? Na hindi naman sanctioned ng Bible yung kanyang katuruan. Wala kang makikitang ganoong katuruan na ang banal na espiritu ay tumutulong sa pag-aalaga, no? O sa pagde-decide kung anong bibilhin. Kaya ang daming comment doon na yun nga daw, siya daw ay mayroong gustong bilhin ata, kaya tinuruan siya ng banal na espiritu kung ano daw ang mas maganda. So naging very normal na lang at very pathetic na yung gawain ng banal na espiritu ay yun na lang ordinaryo naman na dapat gawin na ng tao ay pinapasa pa sa banal na espiritu. Banal na espiritu pa rin ang ano. Tapos until such a time na patuloy ko nga siyang sinubaybayan, yung pala ay siya ay product ni Benny Hinn. So naroon na talaga yung aking red flags doon sa kanyang pagtuturo tungkol sa Holy Spirit, no? And then bigla kong napanood yung may nagpadala actually sa akin ng video na ito pala pastor ay disciple ni Benny Hinn. Dahil doon ko na-conclude na kung ikaw ay disciple ng isang false teacher, di syempre false teacher ka rin. Yun, pastor, tama po. At yan pong preacher na i-feature natin ngayon, wala iba kundi si David Diga Hernandez. So isang American evangelist at siya ay naging bestseller, no? Dahil doon sa kanyang aklat na Holy Spirit Within You. Yun na nga, yung kanyang aklat na sumikat. Espiritu din. Kaya yun yung naging dahilan upang siya makilala. At siya din ay mayroong program, no? Sa TV. Ang kanyang program ay isang subsidiary ng TBN. So alam na natin, yung Juice TV. So pag sinabing related sa TBN, Trinity Broadcasting Network, ay yan ang tahanan ng mga false teachers. Yan ang tahanan ng mga charismatic Pentecostal. Yung kanyang sinulat ay Holy Spirit God Within You. At yan yung nagpasikat sa kanya, di umano, no? Sa kanya ring website. At ang sabi niya, no? Pinakilala din naman niya ang kanyang sarili. Kaya lang very limited. So tungkol sa kanya, ang sabi niya mismo sa website niya, si David Diga Hernandez is an evangelist, best-selling author, ayon sa kanya, YouTuber, healing minister, and friend of the Holy Spirit. Wow. The term friend of the Holy Spirit is nowhere to be found in the Bible. Yes. So wala yan. Pwedeng friend of God, friend of Jesus Christ. Kasi si John the Beloved ay best friend ni Jesus Christ. Pero pag sinabing best friend ka ng Holy Spirit, ay mayroong problema tayo dyan. Dahil walang ganyang terminolohiya sa Biblia. At makikita natin ang mga false teachers ay laging gumagamit ng mga new terminologies. Highfalutin, na parang hindi pa na-imbento ng ibang tao o ng ibang author na Kristiyano o ng ibang minister ng Christian denomination. Kaya parang may kakaiba, no? Friend of the Holy Spirit. So siya pa lang ang tanging gumamit noong salitang friend of the Holy Spirit. At ang sabi niya, his evangelistic healing ministry holds encounter services all around the world.
and reaches millions of people through media. Yung palang salitang encounter, ay meron na tayo agad red flag doon. Kasi pag sinabing encounter ay pagka ba ikaw ay nagkaroon ng evangelism, sigurado mo bang ang Diyos talaga pupunta doon? Encounter ka, sigurado ba yun? Talaga bang ikaw yung special na ahente o agent ng Diyos para dumating ang Diyos at i-encounter yung mga tao? So you are claiming that you have some special giftings or some special connections with God. Which is, again, iniaangat niya ang kanyang sarili na mas mataas kaysa sa ibang ministers. Whereas sa scriptures ay pantay-pantay, no? Pantay-pantay lang po. Ang lahat ng mananampalataya at maging ang mga lingkod ng Diyos ay itinuturing pa nga nilang kanilang sarili, nakapantay lang, no? Hindi yung parang I am the friend of the Holy Spirit. How about you? Maybe you are not a friend. Kaano lang, acquaintance lang. Tapos sabi niya, when I hold evangelistic services, God encounters people through me. At parehas din ni Benny Hinn at ng iba pa na mga charismatic, siya din ay mayroong slain in the spirit. At mamaya, i-explain niya, no? Kita natin. Natutumba rin, no? At mayroon din siyang healing at saka miracles. At sinasabi niyang divine interventions. At tingnan natin kung sino siya, no? Bakit ba siya naging evangelist din? At kanino siya humihiram ng authority? Kasi lagi nang ang mga pastors, kahit sa evangelicalism, meron niyang pinanggalingan, di pwedeng wala eh. Tama. Matitrace mo yung kwento ng buhay niya at kung paano siya nanatili ba siya doon sa mali o siya ba'y nagbago. So lagi yang may beginning yung ministry o yung pagkakaroon ng authority ng isang pastor. Hindi lang kasi basta lumalabas siya na pastor agad. Meron niyang tinatanaw na isang teacher. Okay. At tinutularan niya yung teaching at saka yung living ng pastor. Tingnan natin kung sino yung kanyang authority. At pakinggan natin yung kwentuhan nila nung kanyang mentor. May mentor yan. Yan yung mentor niya. Yeah, okay? People often ask, how do you reach the youth? What's the key to this generation? I tell them all the same thing. The same thing that touched the generations before is going to be the same thing that touches the generation now. That's the power of the Holy Ghost. It was interesting to me that when you began to play this song, Holy Are You, Lord, I'm standing there in my seat, and I knew you were going to ask me to share just a little bit. And the thought that came to my mind was that memory I had when you were ministering at the Arrowhead Pond Arena in Anaheim. I was 14 years old. Never before had I ever experienced like what I experienced on that night. The choir began to sing it. I believe Terry McCollman was actually there. They started to play Holy Are You, Lord. And I remember as a 14-year-old boy, all you said was, if you want the power of God, get down here. I ran from the top of I came early, and I still had to sit in like the third section up top. I mean, they were announcing floors being shut down by the second. And so I remember sitting up there with my grandfather, watching you preach during the service. It was interesting to me also that you're talking about these greats that you used to sit under and listen to, and I'm thinking here, I get to sit under and watch Pastor Benny Hinn. And so we get that opportunity to see that same type of mantle through you. So I'm sitting there in the crusade, Pastor Benny, and I'm watching you, and I never told you this. In fact, I told very few people this. You started to glow. I saw you were in, it wasn't because of the white suit. That's where my mind went initially. I thought, well, it's the white suit and it's the sparkling on the lights. But then as I really watched, I mean, you started to glow to such a degree, and everything else around, I remember, began to grow dark. And I saw this anointing on it, and I said, Lord, whatever it is that's on that man's life, I want to experience that. So you make the call. If you're in ministry, I'm 14, I had just started preaching, so I'm like, yes, I count. So I run all the way down. And I remember by the time I got to the bottom section, there was already several thousands of people packed up against the stage and blocking the staircases. Remember, many of us remember from the Crusades, those big staircases on the sides. I was pinned in between the stage, and the crowd was pressing on me, pushing me into the platform. So I was a little nervous at what was happening there, but I remember this. I walk up to the platform, and you're singing, Holy Are You, Lord. You had shut your microphone off, and you're just walking back and forth, laying hands on people.
And I remember as I approached the platform, my whole body began to vibrate. And again, my mind went to, well, maybe it's cold. But then I thought, no, I never shake this. But I mean, my legs were about to give out. And I'm standing up against the platform and I'm looking for a way. I'm thinking, I got to get on that stage. The staircase is blocked. The crowd is pressing up against me. I need to get onto that platform somehow. And so I don't know how this happened, but one of your security guards, I don't want to get him fired, but he broke protocol. And he reaches down to me and he says, come up here. Pulls me onto the platform. This is all I remember. I'm walking up on the stage. I see you, your back is turned. You're praying for somebody off in the distance. You've already laid hands on them. You turn, and the moment you turn, it was like this, like what we were feeling tonight. There was like this, forgive me for using the word, and I don't mean it in New Ageism, but it was like this aura about you, this atmosphere about you, that as you approached, I felt like this weight coming over me. And I remember this, you didn't push, you didn't scream, you didn't yell, just a very gentle touch. I closed my eyes, I opened them, I didn't even realize that I had fallen out into the power. I opened my eyes, I looked down, my body is shaking like I'm being electrocuted. And then I remember the ushers picking me up, turning me around, and dropping me off somewhere. I couldn't even walk back to my seat. I called my dad, I said, Dad, Pastor Benny prayed for me, Pastor Benny. And he said he could feel that anointing like electricity running through the phone on the other side. Now, I say all that to say this. I think about that, what I experienced that evening when I was 14 years old and how it marked my life forever. And I think about what's being preached today. And I compare the two. And I see that whereas once we were taught to pray, now we're taught to think positively. Where once we had supernatural empowerment, now we have superficial encouragement. Where once we had power, now we have programs. Where once we had miracles, now we have methods. Where once we had spirit, now we have style. And what's beginning to happen is the secular world is beginning to influence the church, and the church is trying to accomplish, like Nadab and Abihu, they're trying to accomplish in the flesh what was once accomplished in the spirit. And only that which is born of the spirit is spirit. And I'm thinking to myself, this is what my generation needs. You talked about this depression thing. They're talking about counseling out of them because they don't have the power to cast it out of them. They're talking about sending people to hospitals, which I don't have a thing against medical expertise, but they're no longer praying for the sick. Yun, medyo mahaba. Ano yung observation mo? Oh. Siya pala tawag dito, yung nakita niya yung yung na nagliliwanag si Binihin Yung mantle, Oo. sabi niya, nais niya yung mantle. Pag sinabing mantle, again, that's charismatic term. Yung mantle, yun yung authority and power. Wow. Yun yung sacking, yung grave sacking, yun yung kanilang ginagawa na hinihigop nila yung anointing, yung mantle. Pag sinabing mantle, yun yung katangian mismo ng preacher. At yun yung kanyang authority galing sa Diyos. At pag inanoint kanya, pwedeng lumipat yung mantle. Kaya pala. Yun yung authority and the anointing and the giftings ng Diyos sa isang particular na pinili ng Diyos di umano na maging isang evangelist or minister ng gospel. Ngayon na mapapansin mo, laging experience. Yun nga. Wala siyang binabanggit na Bible verses. Experience talaga. Sabi niya, naramdaman niya, nakita niya. Diba? Naranasan niya. At yun ang isang napaka-glaring na katangian ng mga charismatics. They rely on feelings. They rely on what they see, on what they hear, on what they feel. And they tend to empty themselves of any rationality. Yung kusa nilang inaalis, yung kanilang kakayahang mag-isip kung ito ba'y sa Diyos pa ba. So their authority comes from a person, not from the scriptures. And then their power is not from the scriptures, but from that person, transferring to them or anointing them with power. Yun talaga ang nangyayari mo, Pastor. At makikita mo na siya daw ay nakita nga niya, nasabi mo nga, na nagliliwanag. No? Pag sinabi nag-glow, nagliliwanag. Nakakapagtaka lang, habang siya nagliliwanag, dumidilim daw ang lahat. Opo. Dapat pag siya nagliwanag, maliliwanagan lahat. So kakaiba yung liwanag na yan. No? Siya lang ang maliwanag. Siya lang. So makikita mo yung
ang nagigi talagang focal authority nila, yung talagang pinaka-main source, ay yung tao at yung extraordinaryo sa kanya. Tinataas nila lagi yung personalidad, na itong taong ito ay talagang mayroong kakaiba. Yun yung lagi, yung parang may supernatural. Yes po. Instead na hanapin nila yung truths from the scriptures which can be known, they tend to find or trust something that cannot be known per se. Yung mysterious. Oh. Yung hindi mo siya talaga maiipaliwanag sa iyong sariling pananalita. And they borrow their authority, they borrow their authority from that unknown source. At yun ang problema. Kung unknown ang source mo, how can you be sure that it is from God? Whereas kung ang source mo ay ang scriptures, alam mong ito'y sa Diyos. Pero kung ang authority mo ay nanggagaling sa isang hindi mo maipaliwanag, paano mo nga siya matitiyak kung hindi mo siya maipaliwanag? Sabi nga niya, puro parang parang may kuryente, parang mayroong dumataloy sa aking katawan na electricity, na maski yung tatay niya daw. Oo. Dumaloy dun sa phone, ha? Oh, dito mo, napaka supernatural na yung electricity daw na naranasan niya nung sabihin niya sa tatay niya na pinag-pray siya ni Benny Hinn. Naranasan din daw ng tatay niya dumaloy doon sa phone. Which is very mystical. Alam mo yung mystical, you cannot prove it. You cannot really give an evidence. Kasi ikaw yun, feelings mo yun eh. Feelings mo lang yun. At pag feelings, subject lagi yan sa na pagbabago. Kasi pwedeng magbago yung feelings eh. Pero yung evidence na scriptures, ito talaga, sinabi ng Diyos eh. Malinaw dito, sinabi ng Diyos. Hindi magbabago yan. Hindi magbabago yun. Pero yung feelings mo, pwedeng magbago. Opo. At makikita mo, birds of the same feathers flock together. Kasama din niya yung isa, di ba yung Si Vlad Sabchuk. Diba, nakasama rin. Opo. Ngayon ko lang po na pagtanto na siya pala ay humugot din ang katuruan kay Benny. Si Vlad Sabchuk ay talagang Pentecostal charismatic. At ang teaching talaga ng mga yan ay nag-ugat sa Little God Doctrine na itinatago-tago nila. Kumbaga, magiging malinaw lang sa'yo na ang kanilang katuruan pala ay ang tao ay Diyos pagka yung nilaliman mo yung pag-aaral sa kanila. Kaya may power sila eh. Kaya halimbawa, si Diga Hernandez, ang Holy Spirit lagi ang kanyang binibigyan diin. Kasi nga ang tao ay Diyos din. Espiritu lang ang tao na may katawan. At yung espiritu na yon, Diyos yun ang may power. Kasi po ito si Vlad Sabchuk na yung kasama niya kanina. Narinig ko from one of his video na inaatake na ang Calvinism at para sa kanya nawawala, losing ang salvation. Yes, pare-pareho naman sila eh. Ang charismatic, nawawala talaga ang salvation. Kaya lang, itong si Diga Hernandez, napupuna ko sa kanya, aware siya sa Reformed theology. Kaya pag may sinasabi siya na tunog charismatic, sinasabi niya, forgive me for using this. Parang ang ginagawa niya is, aware siya sa mga maling katuruan ng charismatic ayon sa mga evangelicals. And then, yun ang iniiwas-iwasan niyang banggitin. Pero hindi maiwasan pagkaharap na niya si Benny. Pero pagka siya lang, marami siyang mga bagay na sinasabi na parang inline doon sa mga terminologies ng mga evangelicals, yung mga tunay na Kristyano. Ngayon, tingnan natin dapat malaman muna, ano ba ang katuruan ni Benny Hinn, no? At dahil yon ang mantle o yung authority ni Diga Hernandez, David Hernandez, natural, yun din ang meron siyang katuruan ganon. Hindi pwede kasing kontrahin niya yung boss niya, no? Yun ang kanyang mentor eh. Sige, tingnan natin kung ano yung primary teaching it's about yung little God. Ito kasi ang pinaka-buod ng teaching ng lahat. Charismatic. Pag-aralan. Turn to Psalm 82. This is going to blow your mind real good. Psalm 82:1.
God standeth in the congregation of the mighty, that's you. He judgeth among the what? Now would you please listen to me? This is talking about you. He's telling the gods. Who are the gods? You are. See, I never heard that. Let me ask you this. Hello, you. Are you God's offspring? Then you're not human. So this God-like person inside of Benny Hinn right here has nothing to do with flesh and blood. He's a part of God. He's a little God walking in a little body, saying in Jesus' name. God came from heaven, became a man, made man into little gods, went back to heaven as man. He faces the Father as a man. I face devils as the Son of God. Jesus said, go in my name, go in my stead. Don't say I have, say I am, I am, I am, I am, I am. Say after me, within me is a God-man. Say it again. Within me is a God-man. Now let's say it even better than that. Let's say I am a God-man. Again, malaking problema. Meron pala yung ano. Okay, may malaking problema siya dyan. Kasi ang akala niya, yung God doon na little g tao, yun yung mga judges, yun yung mga hukom sa Israel. Na galit ang Diyos dahil hindi nila pinapatupad ang hustisya. Di ba? At yung din yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na you are gods. Nang referring din sa Psalm 82 na yung mga Pharisees, they are like judges eh. Na ang problema ay yung kanilang inihahatol sa mga tao, ayun din naman ang kanilang ginagawa na dapat din silang hatulan eh. Dahil pareho lang din yun. Kaya ang binabanggit doon na little gods ay hindi yung yung gods doon with little g. Hindi yung ordinaryong tao na lahat ng tao, kundi nagre-refer siya sa mga judges na literal na tao. Doon sa mga paparusa sa masasama. Na instead na parusahan ng masama, kanilang ini-entertain at nagpapasuhol. At yun din ang kondisyon sa New Testament, no? Na, di ba yung babaeng balo na siya ay humihingi ng katarungan doon sa hukom? Opo. Yun din ang mulat sa Paul, mula pa sa umpisa hanggang sa New Testament, hanggang sa huli, yun ang problema ng Israel. Yung mga binigyan ng Diyos ng kakayahang humatol, na parang Diyos, dahil ibinigay ng Diyos sa kanya yung pribilehiyo na ipataw ang katarungan sa makasalanan, ay hindi pinapatupad. Yun ang context ng little God. Hindi yun tao na tayo'y Diyos, hindi yun. Ang sabi pa niya, yung nasa loob mo, what is within you is God. Sabi niya, sa video, no? Yun nga kasi ang kanilang mali, no? Ang sabi dyan, no, sa Psalm 82:6, no, I said, you are gods. You are all sons of the Most High God. Jesus quotes this in John 10:34, okay? Explaining that the term gods refers to powerful figures like judges or magistrates who represented God's authority. They are not divine beings. And Jesus warns that they will die like mortals. Kita mo yung sabi doon, no? I said you are gods, you are all sons of the Most High, but like mortals, you will die. They are not gods like God Himself, but they are mortals. You will fall like one of the princes. At yun ang binanggit ni Jesus sa John 10:34, no? Ang sabi niya, Jesus answered, it is not written in your law, I have said you are gods. If He called them gods, yung magistrates, yung mga judges, yung mga princes, to whom the word of God came, and scripture cannot be set aside. Figurative language po yan. It can also refer to powerful figures like rulers and judges. Like kay Pilate, he is God. Figuratively, because God has given him the power to rule. So, namali sila. Akala nila may totoong Diyos din na maliit. Na tayo nilikha at ang interpretation talaga niyan ay yung Genesis chapter 2 na nang nilikhain ng Diyos. Genesis chapter 1 muna, verse 26. Sabi niya, ngayon lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Ang pagkaintindi nila doon sa wangis
ay literal na Diyos. Kita mo? Kaya, Pati power meron din. Kaya nga sila may power to, yung declare anything that they want to declare. Power to claim. Diba? Name it, claim it. Because you are God, like God, you can claim and you can create things into existence. yun ang You can command things to exist. Kaya pag may inisip kang yaman, isipin mo at ipag-pray mo, utusan mo in Jesus name. Kaya pati pagpapagaling. Kaya ang turo nila David Diga Hernandez, walang dapat may sakit kasi iyan, tayo Diyos eh. Meron siyang napanood ko na ang sakit ay hindi sa Diyos eh. Hindi nais ng Diyos ang sakit. di yan papasok, Pastor, yung paano ba talaga dapat ituring ang karamdaman ng isang tao, lahat ng tao. Ang karamdaman ay kinakailangan upang tayo ay ganap na maligtas, mag-glorify. If you will not die physically, then you will not be glorified. Because for us to be glorified, we need to die yung flesh na to. We need to die in the flesh so that it can be transformed so that it can be created again into a glorified one. Wala na yung dating flesh and blood. Ang problema sa kanila ay hyper eschatology. Akala nila wala nang mamamatay ngayon. Ito na yung body natin. Ito na yung body. And yung little God doctrine, yan ang nagagamit nila para manghingi. Wow. Para manghingi ng donasyon. Pagka tiningnan mo yung website ni David Diga Hernandez, Malalaki rin ang hinihingi. hindi, agad-agad pag-click mo pa lang, donate. Biglang lalabas agad yon. Wala ka pa nga nasa search nagdo-donate na, papadonate na. Grabe. And that's one of the characteristics of charismatic false teachers. They always want your money. At saka nagbebenta siya ng t-shirt. Lahat ng benta nandoon. Libro niya. Mapupuna mo, lahat ng mga charismatic. Laging pagkita ang iniisip. Nagsasabi pa nga nila, if you will not give today, at least $1,000, it is your chance. You can be made wealthy by God because it's your given chance today. But if you will not, then you will not be prospered by God. You will not be rich. Okay, tamo? Marami po ang huhumaling sa ganyan, Pastor, naniniwala sila. At sinusunod pa rin nila yung mga sinasabi nito, mga false teachers na ito. Siguro itong mga ito, sila talaga hindi lang siguro, kundi sila talaga yung mga professing Christians na well-meaning naman. Pero they are not saved. Yeah. I don't believe that Benny Hinn is saved. Bakit? Mali ang doctrine niya tungkol sa Diyos. Ang tingin niya sa Diyos, mayroon din katawan, kaluluwa. Ang Diyos Ama din, may katawan din, may kaluluwa. Meron siyang doctrine ng nine nature of the Godhead. Ang banal na espiritu meron ding katawan. Kaya kita mo friend of the Holy Spirit. Opo. Because doon galing yung doctrine na dahil may katawan ng Holy Spirit, parang tao rin siya. So you can be friend with the Holy Spirit. But that term is not used even once in the whole Bible. Wala po kayo. Walang ganong friend of the Holy Spirit. Wala. Indwelt meron. Indwelt, gifted by the Spirit. Pero yung friend, ibig sabihin may best friend din. May common friend, may best friend. Common friend. Di ba? Kasi may best friend. Di ba? Parang lalabas ang Panginoon Kristo, no? Opo. Na ang Holy Spirit din, mayroon ding best friend. Physically, nakikisama rin. The Holy Spirit has no physical body. No? Kaya hindi pwedeng siya body-body mo, no? At mas mataas siya sa'yo, Diyos siya eh. Hindi mo siya ding friend mo lang siya. Ibig sabihin, ang Diyos ay iyodang friend lang. At nauutusan mo pa, ha? Kaya nga, encounter God through the Spirit of God. Pagka talagang nilaliman mo yung pag-aaral doon sa kanyang blasphemy ang kanyang interpretation sa Spirit. Mababa lang at utusan lang. Napakawalang galang sa banal na Espiritu. Pero meron din siyang term na ang Diyos daw ay hindi genie. Kasi nga yun ang nila Paul Washer, ni John Piper. Ginagamit din niya. Parang malilito ka. Parang aakalain mo na siya ay reform din eh.
Pagka hindi mo sinuri kung saan siya galing, kung anong kanyang katuruan, kung ano yung kanyang excesses. May mga excesses siya eh. Napakaraming excesses na katuruan. And then yun nga, tinan mo ha, kaya nga yung Psalm 82, ang ginajudge doon ng Diyos ay yung mga magistrates, yung mga little gods, yung mga binigyan niya ng power to rule. Kasi kita mo ha, pag sa korte ka, ang Diyos talaga doon, maliit na Diyos ha, doon lang sa court na yon, yung judge. Halimbawa, nag-ingay ka. Halimbawa, hindi ka naman tinatanong. Tapos ay nagsalita ka. You will be held contempt. You can be held contempt by the judge. Pwede kang ipakulong niya. Pwede kang palabasin. Bakit? Siya ang maliit na Diyos doon. Figuratively, siya Diyos doon. Pag sinabi niya, ang hatol niya kamatayan, kahit sino ka pa, kahit presidente ka. Oh, paano ka tututol? Pag ipinahuli ka niya uli, di ba? Pag winarant of arrest ka niya, ano magagawa mo? Ay siya maliit na Diyos. Kasi ang Diyos ang nagbigay sa kanya nung power na yung tungkulin na yon to implement His justice. Eh ngayon, niliteral nila. Nakatangi-tanging sa Psalm 82 lang may ganon. Isang verse lang na may little God, sinasabihan ng Diyos, sa kalipunan daw. Ay sino daw yon? Tayo yon. Yun ang sabi ni Benny Hinn. So that's a very, very big mistake or great misinterpretation. Grave misinterpretation. Sabihin, Pastor, nung iba, nung mga nakapollow dito kay David Diga Hernandez, ay, yun nga, yung kaano naririnig natin madalas na pulutin ang mabuti at itapon ang hindi masama. Ano daw, kainin ang laman, tapon ang tinik. Eh, hindi naman ganun ang sabi ng scriptures eh. Ang scriptures eh, ang sabi doon ay test all spirits and shun all evil. Ba? Iwaksi ang lahat ng uri ng kasamaan at kasinungalingan. Yes. Kasi yung kasinungalingan, kasamaan yun kasi kontra yun sa Diyos eh. At hindi rin mo, Pastor, pwede mag-mix yung lies at saka yung truth. Hindi pwede. Kaya hindi pwedeng pagsamaan. Alam mo nang may lason, inumin mo pa. Kahit kaunti lang naman okay lang. Hindi pwedeng inumin mo yung alam mong lason. Kaya nga dapat ma-educate ang lahat ng mga Kristiyano through online. Kasi ine-educate din sila ng mga false teachers online eh. Ito na, mga malalakas. Tapos yung mga tinutuligsa pa yung mga kapwa evangelicals na lablab na lang daw. Ayaw nila na ma-expose yung kasinungalingan at ang gusto nila, sila lang ang pakinggan. Dapat ang tao magkaroon ng kalayaan at ang kalayaan ay magkaroon ng pagpipilian. There will be no liberty or freedom unless there are choices. Kaya nga, sabi nilang, ang tao ay malaya. Di ko malaya pala, pabayaan mo ang tao na mamili kung ano yung kanilang papaniwalaan. Kasi may isip naman ang tao at mayroon siyang foundational teaching na kahit paano naturuan siya ng pastor niya ng salvation by grace. Naturuan siya ng scripture is the ultimate authority of all faith and practices. So, dapat turuan natin sila na okay, ito yung turo ni Benny ng mga charismatics nila strategic man of God ni Apostol Butial. O ito naman ang turo ni Paul Washer, ni John MacArthur. So dapat we are in the age of electronic age na tayo. Internet age. Kaya hindi mo pala po Pastor pwedeng sabihin na tama naman yung tinuturo niya. Paano mo nasabing tama? Siya lang naman yung pinapakinggan. Oo, hindi mo pwedeng sabing tama yun. Kasi wala ka namang choices. Opo. 'Di ba? Paano malalaman ang puti kung hindi mo alam ang itim? Hindi mo rin alam ang blue, hindi mo rin alam ang yellow. Ano pwede bang sabihin, ito ang maganda. Hindi ka pa nakakita ng ibang maganda. 'Di ba? You don't have the authority to declare what is right and what is wrong when you have only one idea. You have learned only one point of view. Paano yung iba? Kaya nga sa batas, meron tayong tinatawag na weighing of evidences Yung tinatawag na yung preponderance of evidences. Kasi pwedeng yung nagsisinungaling, may evidence din. Pero doon sa evidence niya, alin ba ang mas mabigat? Itong nagsasabi ng totoo, yung evidence niya, o itong nagsasabi ng kasinungalingan? Kasi matitimbang yan sa korte.
Ganon din ang mga Kristiyano. Inutusan tayo na itest natin ang lahat ng katuruan. Hindi tayo basta-basta magpapaniwala dahil nagkalat na ang mga bulaang propeta. Ano sabi ng Panginoon? Darating ang panahon, hindi na nila gugustuhin nga ang sound teaching, kundi Opo. sabi ni Pablo, no, na mag-hire sila ng mga taong ang sasabihin lang ay yung gusto nilang marinig. Kaya, Oh. actually, mahigpit po yung bilin ni Pablo kay Timoteo. No? Ang Panginoong Sus, pag may nagsabing nandyan ang Mesiyas, nandyan ako, dumating na ako, huwag kayong maniniwala. Kung may nagsabing nasa kwarto, sa isang silid, ang Kristo, huwag kayong maniwala. Sapagkat maraming darating na bula ang Kristo at bula ang mga ngaran. At yun po yung nangyayari na po ngayon. At nangyari na. At nangyayari pa hanggang ngayon. Mhm. Eh ngayon, kung ang tao ay walang pamimilian, kasi ganito ang isa pang katangian ng kulto at ng mga charismatic. Pagbabawalan kang makinig sa iba. Pagbabawalan ka. Sasabihin nila, pagka gano'n na ang turo ng isang pastor, may itinatago siya. Kasi ang tunay na nagtuturo ng katotohanan at sang-ayon sa salita ng Diyos, hihikayatin pa nga niya eh. Yung mga miyembro niya, o timbangin ninyo yung sinasabi ko kung tama ito sa scriptures. At gayon din naman, timbangin ninyo ang lahat ng naririnig ninyo ayon sa kasulatan. Oh. Huwag kayong basta mag-decide na tama ako kung hindi ninyo talaga napag-aralan. Diba? At ang banal na espiritu naman ang tumutulong sa mga mananampalataya upang kanilang maunawaan ang katotohanan. Yes. Dahil yun ang isang trabaho ng ministry, isang ministry ng banal na espiritu na nasa atin. Opo. Hindi yung pag-aalaga ng bata. Diba? At pagpili ng May kurso. trabaho. Hindi yun. Iyon na yun eh. Papasa mo pa sa banal na espiritu. Okay, mayroon pa ba tayong May mga video. baka may tanong tayo? Entertain muna Sige natin. po, ito kay Brother Justin, no? Off topic naman to, pero maganda po masagot niyo po, Pastor. Off topic po, ano po masasabi niyo kay Don Moen? Is it okay po to use his songs sa mga worship service or even sa mga small gathering fellowship? Thank you po, God bless. Okay po ba? Again, ang nagpasimula noong mababaw na paraan ng pagpupuri ay si Don Moen sa evangelicalism. Tumatawa pa po siya. I discourage you to to sing those songs kasi napaka self-centered. I just wanna be where you are. Puro I. Then in your presence. I just want to be I. Diba? So parang sa biglang tingin, God-centered, pero emotion-driven, not truth-driven. At saka puro self-centered na lyrics ang iyong makikita. Opo. Kaya pag kinakanta mo yon, emote na emote ka. At saka ang isa pang nakakalungkot, alam mo yung ibang mga Pentecostal charismatic, pati pagsigaw ginagaya. Tama. Diba? Kopyang-kopya nila. Kopyang-kopya, parang wala nang individuality. Yes. Na pag nagpuri ka, parang ikaw din si Don Moen. Parang hindi ikaw yung nagpupuri, kundi si Don Moen. Dahil kung pagsigaw din niya, gaya din. God is good all the time. Tas all the time, God is good. Na parang paulit-ulit lang siya. Alam na natin God is good, but how about God is just? Can you tell to yourself that God is just? Pag sinabing God is just, pwede bang the same din na gravity ng joy? Oh. Yung pag sinasabi na yung God is just, Kasi tatamaan na yung ano nila doon. natamaan na yung Sabi- pagiging makasalanan mo. Oh, Hindi diba? na mabibigkas yun, Pastor. God disciplines. Not only God is good, God disciplines. Pero makikita mo na magaganda lang ang sinasabi. Tama. Kaya ang nangyayari, one-sided ang pananaw ng mga Kristiyano na ang alam lang nila at pinaniniwalaan nila yung kabutihan lang, na ang Diyos lang ay para sa mabuti, pero pag may nangyaring masama, yung sa demonyo na yon. Ganun lagi po. Yun ang nagagawa ng mga kantang positive lang at self-centered lang. Okay, pero we would discourage, kaya ngayon we are trying our very, very best to find yung mga sound songs, Ano po yung yung- lyrics sound. Ano po, Pastor, yung may i-recommend mo? Pwede nating i-comment mamaya sa yung Sovereign Grace Music
yung Caitlin and Getty, Getty, music, UCT Allied, Pastor. City Alight. At saka why not, no? Ang kulang talaga sa evangelicalism, sa mga Christian churches, ayaw nilang mag-compose ng sarili nila. Opo. Kasi nga, hindi nga, dependent masyado eh. Para pa kasing pagsikat, naririnig ng lahat, Yun na talaga. yun na ang maganda. Kasi po, marami ang mga audience doon. Mm, Magugustuhan ng miyembro. No? mm, Naalala ko po, Pastor, mm. nung kami po nasa Abgo pa. So yung church namin, mahilig, may mga kinakanta sila na kanta ng, musika wala po din siguro yan, Mm. sa GIL. Ngayon, ang main singer nila, si Edith Mendoza. Edit. Edith Mendoza. At ang ginagawa nung song leader namin, kinokopya niya si Edith Mendoza. Parehong-pareho. Oo, sumisigaw din, sabi ko. Sumigaw! Yeah! Sabi nung isa namin kasama, tawagin na lang kaya natin si Edith No, Mendoza. di ba? Tama. Kasi wala nang pinagkaiba eh. Oo. Parang gano'n. Ano to? Parang plaka? Plaka rin yung Plaka. plakado. Plakadong plaka. Yun ang tawag eh, no? Gayang-gaya, pati pagsigaw, pati gesture, ginagaya. Diba? Hindi kasi sa JL naman, kahit naman gesture din ni Pastor ni Brother Eddie, ginagaya, pati boses eh. Oo. Alam mo yung mga preachers nila, gayang-gaya rin, pati Gayang-gaya rin. boses. Na para bang yun ang anointed lang eh. Yung boses na yun lang ang anointed. Wala na yung individuality na ang Diyos pumili rin naman. Kahit ang boses may ganyan, yun ang boses mo, huwag mo nang gayahin ng iba. Gayahin. Di ba? Kung ano ka nilikha ng Diyos, yun ang iyong ilabas. Ang nangyayari is gaya-gaya na rin, potomaya. Kasi nga mantle. Di ba? Doon nilalabas yung mantle. Na siya yung inanoint. Binigyan lang ako ng anointing, galing kanya. Yun yung mga mindset lagi. Yes, Isipan nila lagi. Good evening po. Ano po ito? Kay Eric Abarquez. Okay, anong tanong naman ni Good evening po. Sa Brother Eric? Near East. Oo. Yan. Kay Eric, yan. Yes, tama po. Tama po. Sa pag-aaral sa kultura ng Near East at saka Middle East po, during that time, talaga ang tawag sa mga rulers ay Gods. little gods or gods. Di ba si Pharaoh, God yun? Tama. Kaya nga Ra, mayroong mga Ra. Yung mga Rameses, yung Ra is God. Yeah. Dinidikit nila yung salitang Diyos. Yung Ra mismo is Sun God. Kaya nga, mismong ang kanilang, mga Roman Emperor, God yan. Di ba kaya nga sila nagpapasamba sa mga Kristiyano na akala nila nire-rival ni Jesus Christ yung pagka-Diyos nung Emperor. Kaya nga mayroong connotation na i-report namin kayo na ayaw niyong igalang ang Emperor. Yeah. Kasi iba ang Diyos nyo. Di ba kahit sa Babylon, di ba pinagawa nung mga tagapayo yung hari ng kanyang rebulto at pinasamba. That's legal sa kanila yon. Nagawing Diyos talaga yung presidente, yung hari. Sa ating ngayon presidente, sa kanila hari. Hari 'yun eh. Yung pero hari 'yun. Yun lang ang kanilang tawag sa Egyptian language ng hari. Pero ang mga pangalan may Ra. Lahat ng pangalan may Ra. Kaya Ramil may. Oo, 'yun. Diyos yan. Kaya yung pangalan ko, Diyos yan sa kanila. Pag nakakita ka ng Egyptian, pag nalaman ng pangalan mo yung Mera, Diyosing ka. No? Paano pag Alam mo pala, no? Si Sun God. Si Sun God. Diyos na araw. Grabe. Paano kung sira? Yun. Sira. Iba na po yun. So, kaya balik po tayo. Maganda po, no? Maganda yung sinabi ni Eric. Opo. Totoo po yan. Magandang point. Talagang Diyos ang tingin nila. Kaya yun din ang kultura noon na kayo'y Diyos. Kasi kultura yan eh. Na yung mga rulers, Diyos. Alam na yan ng mga nakikinig ng kanilang panahon. Sino pa ang may tanong? Kaya Out of topic. Sino? Ano out sabi? of topic po sana. Mas din.
Masama din son sa discussion si Pastor. Yes, next po, ating pong i-research yan. Oo. Eugene, sino to? David Gosick, parang ano din yan eh. Parang mga charismatic din. Opus David Gusick is an Armenian po, Pastor. Okay, oo. Armenian believer. Si Seni, ano yung sabi ni Seni? Suwi po si. Tanong lang po, ano po ba ang New Covenant na naisulat sa puso at isipan ayon sa Hebrew chapter 8 verse 13? Thanks. Covenant? Covenant pa ang sinabi ng New Covenant? Kung sa mananampalataya, ang New Covenant, iyon yung katuroan ni Kristo. Pag sinabing New Covenant, wala namang ibang New Covenant, kundi the gospel Yes. of the kingdom by grace, salvation by grace, substitutionary death. So that's the New Covenant na naisulat sa puso at isipan ng mga Kristiyano lang. Pero merong ang tao ay, ang Diyos ay tinaniman niya ng kanyang moralidad sa kanyang puso at isip, no? Yun ang sabi naman sa Old Testament, that God has set His laws in the hearts of men. Kaya ang tao, sa konsensya naman iyon itinatanim. But limited iyon kasi yung konsensya naaapektuhan kasi siya ng kultura. Na-i-erase yung katama, napapalitan ng mali ayon sa pinaniniwalaan ng partikular na kultura na kanyang tinatahanan. Kaya kung ang kultura niya, alam niya, pagsilang niya, na ang Diyos may sinulat sa kanyang puso na masama ang magsinungaling. Pero paglaki niya, nakikita niya na ordinaryo na lang ang pagsisinungaling ay siya ang tama sa kultura. Kaya hindi nakapagliligtas yung konsensya na itinanim doon ng Diyos yung kanyang morality, yung kanyang kautusan. Pero pagka sinabing New Covenant, there's no other New Covenant. Whether from Matthew to Genesis, even sa Hebrew, pag sinabing New Covenant, this is the covenant of the Lord Jesus Christ. Iisa pong covenant yun. Iisa po ang covenant. Nakasulat na rin talaga yun sa ating puso at isip. Dahil may banal na espiritu tayo eh. Hindi lang nakasulat, talagang nakatatak sa atin, nakaukit na sa atin. Kaya ang tunay na Kristiyano, hindi talaga maliligaw. Kung tunay kang Kristiyano, somehow ikaw ay magigiyagis pagka ikaw ay nakakarinig ng maling doktrina, itutuwid ka ng banal na espiritu. Kaya I doubt kung paanong si Benny Hinn ay naging tunay na ligtas. Siya mismo ang nagpo-promote ng heresy. Tingnan natin yung iba pang videos dyan. Iba pang heresy ni Benny Hinn. Yung 9, ano yan meron siyang 9. Okay. Sige, yan na lang muna. Kay ano na yan, no? Kay Diga. Father, I pray even now that you would cause your people to walk in victory. Teach them to walk in truth. And Holy Spirit, I pray you would be their constant reminder, helping them to take captive these thoughts that cause deception, that produce bondage. Lord, teach them to be faithful to your word, that they might receive truth, that they might receive light that dispels darkness. We break the power of the enemy over their lives in the mighty name of Jesus. Every bondage be broken now. And Father, that the light of the Holy Spirit shine brightly in their minds and hearts. In the mighty name of Jesus we pray. I want you to say it because you believe it. Say a big amen. So, ang problema dito is, pag may isang member na nakapanood niya na hindi naman niya member, akala totoo siya at pastor din niya yan. Kaya paniniwalaan nila yung sinasabi. So, ang problema dito is, hindi nga niya kilala kung sino yung kanyang kinakausap. Alatsamba lang siya dyan eh. So, ang nangyayari is, nagsi-ship stealing. Kasi hindi naman niya tinuturo yung dapat muna na ano ba siya. Agad siyang magde-declare na i-break natin ang strongholds. Yun ang gusto ng mga tao. Tapos pagka ang isang Kristiyano ay kapos sa kanyang katuruan, ang pastor, hindi naturuan masyado o hindi siya na-guide, na hindi na kailangang i-break ang stronghold pag Kristiyano ka na. Kita mo, ang binibreak niya ang stronghold, sabi niya, believers di ba? Children daw. Hindi naman po pwedeng, pag ang isang tao, naging Kristiyano na siya, na-break na ang stronghold once and for all. So, hindi na kailangang mag-break uli ng stronghold. Ano yun? May demonyo pa?
Tama. O nasang isang tao, kaya kita mo yung doktrina niya. Sabi niya, brethren mga Kristiyano yan. Mm. Ang doktrina niya, kahit Kristiyano, pwede pang may devil, may demonyo. Parang ang ganda, di ba? Parang ang ganda, parang, uy, oo nga, ano. Pero tingnan mo yung doktrina, mali eh. Kasi once ang isang Kristiyano, siya pinanahanan ng banal na espiritu, aalis ng masamang espiritu. Hindi na, kaya nga sabi ni John, he who is in you is greater than he who is in the world. Mm. And no one can touch a child of God. Hindi na siya pwedeng anuhin pa, angkinin pa ng demonyo. Hindi na siya pwedeng i-hold pa ng strong na yan. Na meron pa palang power ang devil sa buhay ng Kristiyano. Ngayon, kung ang sinasabi mo naman ay hindi mananampalataya, paano naman mabibreak mo yun? Hindi ka naman ikaw ang Diyos. Kaya laging may conflict sa kanyang katuruan eh. Kung ang target niya na tagapanood ay non-believers, you cannot break the strongholds of the devil in the life of the unbelievers. Because it's only God who can break strongholds. Only God. Kaya kita mo, He is acting like God. Mhm. Na parang we break, na parang, yun nga, yung may power siya eh. Sa kanyang mga Sa tingin niya, may power siya, but I challenge him, you have no power. Baka nga hindi nga marunong iyan ng predestination doctrine. Hindi niya alam yan eh. Hindi niya alam na yung doctrine na malalalim na Kristiyano. Mukhang hindi naman nag-aral ito eh. Ng Bible College o Bible School. Kasi sabi nga niya, wala daw hindi na daw kailangan ang Kaya daw, di ba sabi niya kay Benihin, ngayon daw ay parang ayun na lang, pinag-aralan, wala na daw yung experience. Ay, sila po sa kanila parang superior, no? Yung experience ang mas authoritative, pastor. Kaya mag-trans ka. Pag nag-trans ka at sinabi mong pupunta ka sa langit, dapat paniwalaan ka. God. Hindi naman pwedeng hindi. Naranasan ko ito. Bakit? Sino ka ba magsasabing hindi ito totoo? O mag-aaway tayo pag sinabi mong hindi ito totoo. So tatanggapin ka na rin lang nila. Kaya lang, it depends on your guts kung gaano ka kagaling magsinungaling. Kasi nagsisinungaling lang naman yung mga yun eh. Naramdaman lang nila, sasabihin nila, may power. Actually, sa mga charismatics, ang placebo effect ang nangyayari. Nabibuild na kasi yung concept na itong taong itong si Benihin, pag iwinasiwas niya yung kanyang balabal o yung kanyang Amerikana, natutumba. So ikaw din, nag-e-expect ka rin magagawa yun. At yun din ang nangyari kay David Hernandez. Nag-e-expect kasi siya eh. Diba? 14-year-old. Kita mo sa edad na 14-year-old, wala pang alam yan. Imagine a 14-year-old, how can he decide to believe what is right and to discern between right and wrong? 14 years old nga lang. Kakita mo, yung pag-amin niya na 14-year-old pa lang siya ay nagpipreach na. That's not acceptable sa tunay na realidad na 14 years old ka. Paano ka pakinggan? So imagine, yun pa lang, pag-amin niya na 14 years old siya, nagpipreach na raw siya at doon daw siya na-anoint nung nakuha yung mantle ni doon pa nga lang mali na because as a 14-year-old without theological education cannot decide what is right or what is true or what is false. Wala, you don't have, baka nga mathematics, baka hindi mo pa masagot Diba? Baka mga mote ka pa, pag 14 years old ka, hindi ka naman genius. Baka mga mote ka pagka trigonometry. Tapos sasabihin mo, alam ko na ang tama at mali. Alam ko na ang sa Diyos at hindi sa Diyos. O, di ba? Kahit pa nga Christian ka, 14-year-old Christian, hindi pa build yung niya, yung foundation. Maliban na lang kung iyan ay mula pagkabata, ay lumaki sa gaya nila, nila Peter. Naturuan. Hebrew, tapos naturuan ng Old Testament. Malalim. 12 years old, nasa na sila, mitzvah na sila, nasa, nag-aaral na sa synagogue. Tapos biglang nakasama pa ng Panginoon Kristo. For more than 3 years, Day and night, tinuruan. Sabihin ko sa'yo, talagang alam mo na ang tama at mali. Pero kung 14-year-old ka, at galing ka rin sa isang Pentecostal charismatic na church, meron ng isang video ako napanood, parang 7-year-old, parang 5 years old lang na bata, ginagaya lang naman yung tatay niyang pastor. Kaganon-ganon. Revival now. Tapos ang binabasa, hindi naman marunong magbasa. Pero kunyari nagbubuklat, di ba?
Tapos yun naman mga Kristiyano daw, kuno, Yan po. Amen. Amen. That's from God. Ano from God eh? Ginagaya lang naman yung Kasi sabi ko, ano ito, Ah, hindi high nito blood ka. kakulangan ng, hindi nito kakulangan ng karunungan, kundi sadya ng ano na eh. Mga, Hindi lang kamangmangan eh. ano po ang tawag? Wala na, hirap sabihin eh, no? Alam na natin iyon. Biruin mo, paniwalaan mo yung 5 years old na sumisigaw-sigaw lahat, ginaya lang yung tatay niya. At sinabi, anointed daw yung preaching. Wow. Naging anointed yun, yung batang yun, tanungin mo yun kung sino ang Panginoon Kristo, hindi niya kaya paliwanag. And that's the problem within Christianity. Napakadali ng mga Kristiyanong maniwala kung kani-kanino na lang. Totoo po yun. Kaya sabi nga ni James, parang tayo yung Sinisik to. yung bangkang sinisiklot-siklot Ganun. ng alon, no? Dinadala kung saan-saan lang. Wala tayong papuputunguhan bilang mananampalataya kung patuloy lang tayong pag may maganda rito, maniniwala. Pag may maganda roon, pag may bago. Yun nga po, Pastor, may mga, pansin mo, may mga church members na member naman sila ng church na yun, pero makikita mo, nagpo-post pa sila ng yung mga sa charismatic na pinaniniwalaan nila. Hindi ba talagang hindi nag-aaral o hindi sila nasasatisfy doon sa teaching sa church? Not biblical naman, may mga nakita ko ganun. So, Emotional. Because this is the age of ang tawag na emotionalism. at dito po, Pastor, balikan ko lang yung sinabi niyo po kanina na yung tungkol po doon sa napupusis pa ang isang Kristiyano. Kasi mayroon pong experience niyan doon sa amin. Yung kabataan na member naman siya ng church, Christian naman siya. Ngayon, nagkaroon siya ng parang dilulo. Parang Delusion. Nagkaroon siya ng delusion. Sabi nung magulang, napuposes, sinasaniban ng masamang espiritu. Mayroon daw doon sa bahay nila, may nagpapakita daw, ganyan. Pinuntahan namin. Yun pala, siya ay naatake lamang ng kanyang epilepsy. May epilepsy. Pero yung epilepsy, hindi po matanggap ng magulang na mayroon. Medical ang condition. Kaya nung kung ano-ano lang yung sinasabi niya, na may nakikita siyang ganyan. Sabi naman dito, niya? Demonyo. Sabi ko po, Pastor, yan po ay Kristiyano na yan, nasa kanyang banal na spirito. Wala na pong sinasaniban ng masamang espiritu. May nasa kanya ng banal na spirito. Hindi naman maniwala. Pang maniwala sa assurance, ang gusto nila mas powerful ang demonyo. Hindi, kaya pa yan ng demonyo. Kahit na siya anak ng Diyos. Grabe talaga. Diba? So, kulang sa doktrina. Yan yung sabi sa 1 John 4:4, no? He who is in you is greater than he who is in the world. At ang anak ng Diyos ay iniingatan ng Diyos laban sa dyablo. Yung sabi din sa 1 John chapter 4 onwards. Ang topic doon, yung pag-iingat ng Diyos sa isang tunay na mananampalataya. Ngayon, kung inalihan pa ng demonyo, dalawang possibility kung totoong inalihan ng demonyo, hindi pa tunay na Kristiyano. Wala pa ang banal na espiritu. Di ba? So ang problema ngayon kahit naman medical na ang condition dahil ayaw tanggapin ang katotohanan na may sakit, ibibintang sa demonyo. Lalong hindi gagaling kasi mali ang paggamot Kumbaga, ang dapat gamutin ay rayuma, ang ipinainom ay sakit sa ulo. Lalong hindi nagamot. Binigyan ng diet tabs, yung pala ay kailangan ay sakit naman sa ulo. Medical. Paano yun? So, lalong hindi gagaling. Ayun ang problema. Tingnan pa natin yung isang video dyan ni David Diga. Ang katangan niya kasi gwapo siya Tapos makarisma siya. Bagay po yung apelyido niya, Diga. Oo, Madiga. Madiga. Tsaka panggad ng pangalan, David, no? Parang, siya, no? Swak na swak kay King David. So, tapos, gwapo, makinis, Amerikano, charismatic, gifted sa pagsasalita. Learned siya, learned. Hindi naman gift yung kanya Kundi,
natutunan niya yung public speaking, nagaya niya kung kani-kanino, at nag-aaral yan no, kung paano public speaking. Kaya lang di nag-aaral ng Bible. Sige pa, Tama. pakipanood natin. 100% biblically accurate facts about the Holy Spirit. Number one, the Holy Spirit is God. He's omnipresent, omnipotent, and omniscient. Number two, the Holy Spirit dwells in the believer at the very moment of salvation. Now, this is interesting because many Christians imagine they have to earn Him. He's not the reward for holiness, He's your source for holiness. Number three, the Holy Spirit is a personal being. More than a force or feeling, He can be known as a friend. Number four, the Holy Spirit gives believers special abilities like healing, discernment, and tongues. Number five, the Holy Spirit can be grieved by the way we live. Number six, the Holy Spirit prays for you. Number seven, the Holy Spirit consistently reminds you that you belong to God. Tell me, what has the Holy Spirit done for you? Yung dalawang Pastor. Maganda, no? Maganda. Ang problema ay bakit siya nagpapaalis ng demonyo sa Kristiyano? Bakit siya inconsistent eh? Kasi sabi niya, the moment na ang tao ay manampalataya sa oras ng kaligtasan, may Espiritu Santo. Eh bakit naman kailangan mong magpalayas ng demonyo? At mag-break ka pa ng stronghold? So, you mean to say that you believe that even if the Holy Spirit is already indwelling the person, the devil can still take hold of that person. Eh paano yun? How can the Holy Spirit and the evil spirit live together in one body? Hindi pwede yun. So, ibang pagkakilala mo. Baka ang banal na espiritu mong kilala ay yung sabi nga niya ay can be considered as God. Diba? Can be, meron siyang salitang dagdududa siya eh. Para Parang may gano'n na sabi niya, can be, ganito siya. But can be lang. At may binanggit po siya doon, Pastor, yung special gift. Special gift. Yun pong tinutukoy niya doon, yung kakayahan mong mag-speak in tongues. Speak in tongues, which is, again, hindi in special gift. Ang sabi nga ni Pablo, makapagsalita man ako ng lahat ng wika, kung wala naman akong pag-ibig, the most special gift is love. Mali na naman siya. Sabi ni James, hindi yun special. Sabi ni Paul, hindi yun ang pinakamagandang at pinakadakilang kaloob. Ang pinakadakilang kaloob ay pag-ibig. Huwag ka nang magsalita ng wika kung mali ka rin lang. Dahil love is not, hindi siya nalulugod sa kasinungalingan. Kung kasinungalingan naman ang turo mo, di wala kang pag-ibig. Marami din siyang tumatama, no? Parang tumatama, pero again, ang demonyo ay laging may flavor ng tama ang kanyang katuruan. Kasi he disguises himself as an angel of light. So mayroon din siyang mga tama, pero hinahaluan niya iyon ng mali na hindi halata. Yun, kaya napakahalaga po ng discernment, ano po, Pastor? No, kasi ang discernment is recognizing between what is right and seemingly right. Seemingly talaga right siya eh. Pero pagka sinabi niya na pagkatapos the moment daw ng salvation ay may Holy Spirit indwell ka na, ba't kailangan mo pa ngayong mag-break ng stronghold? O, di ba? Contradictory. Hindi consistent. Kasi ang lies, hindi consistent eh. Tama. Ang truth lang ang consistent sa kanyang sarili. But lies can never be consistent with the truth. It will always contradict itself. Sabi ni may question po sa Luke 10:19. Po sa Luke 10:19 na nagbigay po kasi ng authority si Jesus to his disciple na ginagamit na reason na you also have the authority as a believer. Tama po ba? May sa disciple nga binigay eh. Tapos pansamantala lang 'yon, di ba? Pagkatapos na sila bumalik, wala na naman. Yun na yung mga yun yung mga 2 by 2 na ipinadala niya. Opo. Na sinugo niya, sabi niya, pumunta kayo sa mga Hudyo at ipangaral niyo na malapit na narito na ang paghahari, dumating na ang paghahari ng Diyos at magpalayas ka ng demonyo. At kahit tumapak man kayo sa mga ahas at lakdan, hindi kayo mamamatay. Mga disciple nga yun noon, hindi ikaw ngayon. Hindi sinabing sa lahat yan ng believer. Meron po kasing context tayo di ba? Ang context, may first recipient doon sa context. Sino ba ang kausap niya?
Si Moises ba, nakausapin din na iyong itaas ang tungkod mo, sinabi rin ba sa iyo? O di gawin mo rin, di ba? Pumunta ka dyan sa Manila Bay at i-claim mo na ako rin, sinabihan din ng Diyos. Kasi si Moises, sinabihan din eh. Na aking itaas din tungkod na ito. Baka ito yung tungkod ni Moses, no? Eh kahit na 1,000 taong ka pa dyan na magtataas ang kamay na may tungkod mo dyan sa Manila Bay, hindi mahati yan. Hindi ikaw si Moises eh. Kaya nga di ba, bumalik sila, tuwang-tuwa sila. Sabi na, huwag niyong ikatuwa yan, na kayo nakakapagpalayas ng demonyo, nakakapagpagaling ng mga may sakit, hindi kayo tinatabla ng kamandag ng ahas. Di ba? Ay kagalak niyo, nakasulat ang inyong Yun. pangalan sa aklat ng buhay. Yun ang At halaga. pagkatapos noon, never heard na sila. Never heard na yung 70 na yan, 72 na pinahayo. Never heard na, hindi na sila narinig pa ulit. Ibig sabihin, natapos na yung ministry nila after ng pagbibigay sa kanila ng power. Kasi akala nila, yung pagbibigay ng kaloob sa mga apostol at mga alagad, nanatili hanggang kamatayan. In fact, sila Pedro, hindi nga nila naligtas sarili niya eh. Oo nga. Dahil nawala na siya ng power eh. Pablo. Si Pablo, kita mo, napugutan ng ulo. Bakit nabilanggo? Samantalang, nung una, kanilang nabubuksan ang bilangguan ni Pablo at Silas sa pamamagitan lang ng pananalangin at pag-awit ng mga himno. Pero nung bandang Lahat ba ng pagkakataon, pwede nilang gawin iyon? Hindi. Hindi sa lahat ng panahon, yung mga apostol, na-exercise nilang lagi yung kanilang kaloob. Mayroon pa ring panahon na hindi nila kaya iyong gawin. Dahil hindi iyon panahon na pinagkaloob ng Diyos sa kanila. May kanya-kanya lang na panahon ang bawat himala na specifically ini-apply ng Diyos. Dahil may purpose yung himalang iyon sa takdang panahon na iyon. Kita mo, sa Book of Acts, doon sa unang bahagi, meron pang mga miracles. Di ba? Tinuklaw si Pablo ng ahas doon sa isla. Nung malubog ang barkong sinasakyan nila sa Malta. Oh, pero isang beses lang iyon, hindi na nga siya natuklaw pa uli. Wala, isang beses lang. Huwag mong gayahin. Sa kay Pablo yon. Kita mo yung sa Amerika, yung mga pastor doon na naniniwala doon na hindi, ang problema kasi yung ano diyan yung Mark chapter 16 eh. Wala naman sa iba sa original manuscript eh. Dinagdag lang kasi yun ng isang scribe kasi parang putol. Ngayon dinagdag, naroon yung sila man ay kumain ng may lason, di sila mamamatay. Sila may tuklawin ng ahas, hindi sila matatablan ng kamandag. Yun yung Appalachia, yung mga Appalachia na believers sa US, sa remote na area, yung sila nag-aano ng rattlesnake. napanood ko po yung Patay. yung pastor mismo yun. Patay yung pastor. Huwag mong gayahin pag hindi ikaw ang binibigyan. Nakapulupot yung ahas. Huwag mong gayahin. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw si David. At si Goliath, hindi yung kalaban mo ngayon. Hindi problema mo ngayon yun. Hindi yung si Goliath. Literal na Goliath yun. At si David, literal na siya yun. Hindi ikaw. Hindi ka rin si Pablo. Hindi ka rin yung 12 alagad na hiningahan at binigyan ng mga kapangyarihan na magpagaling ng may sakit. Talagang iyon ay personal na hiningahan ni Jesus. Nung time na yun lang. Nung time na yon. Pero lumipas din nung sila ay... Yes. Kasi itinatatag pa lang kasi ang iglesia noon. Kaya kailangan may sign. Yung miracle at mga supernatural work, yung mga parang mystical, mysterious na gawain nila na nakakabuhay ng patay. Gaya ni Pablo, binuhay yung namatay na si Eutico. Yun, diba? Nahulog. Tapos si Pedro din, no? May binuhay din na bata. Diba? Pero si yung nagsusulsi. Si Pablo rin, yung bumuhay doon. Si Dorcas. Dorcas, di ba? Tama po. Pero, hindi sa lahat ng panahon, pinerform nila yon. Halimbawa, si Pablo, bakit hindi niya napagaling yung isa nagkasakit? Yung nagdala ng Onesiporo ba yun? Yung Onesimo, yung nagdala ng sa Pilipos, si Epapras. Si Epaprodito, yun. Si Epaprodito, di ba, muntik nang mamatay, sabi ni Pablo. Buti na lang, kinahabagan siya ng Diyos. Hindi naman pinagaling. Hindi niya mapagaling, di ba? Nasa kanya kasama niya, pero nanalangin siya. Matagal bago gumaling. Kaya mga kapatid,
may context yan. Huwag niyong angkinin yung ibinigay ng Panginoong Kristo dun sa ibang tao, hindi naman sa iyo. At saka hindi lahat ng panahon nakakapaghimala pa rin ang mga apostol. Yes. Nangamatay nga sila eh. Si Tomas nga, ang sabi sa tradisyon eh, Binalatan. binalatan ng buhay eh. O bakit hindi niya naligtas sarili niya? Si Pedro, ipinako ng patiwarik. Oh, So sasabihin po nila, Pastor, si Esteban, binato hanggang mamatay. O binigyan din iyon ng power. oo nga, no? Eh bakit di niya napatigil yung mga bato, di ba? Kaya may purpose lang kasi yung sign pagka dumating na hindi na kailangan ng sign. Ba tayo magkaibigan tayo, galing kang Amerika, ang sign natin dahil wala pang internet, wala pang cellphone. Ang sign mo magsusuot ka ng kulay dilaw lahat. Pati ngipin mo dilaw. O pati sapatos mo dilaw, medyas. Ako na magsusuot ako ng berde lahat. Si sign natin eh. Pag nagsama tayo, anong tawag sa atin? Verde dilaw na. Berde dilaw, Yellow green. yellow green. So pag nagkita tayo, alam kong ikaw yan. Ako naman, alam mong ako ito. Pero pagkatapos nating magkaroon ng sign at tayo magkasama na, alam nga, magsuot ka pa ng puro dilaw. Laging dilaw, ano? Hindi ka naniniwalang dumating na ako? Araw- Kasi may sign dahil dumating na ang gospel, ang kaharian ng Diyos, ang iglesia. Kailangan na ang tao makita nilang talagang may power. Pero pagkatapos na maipakita ang kapangyarihan ng Diyos, hindi na kailangan pa ulit-ulit pang ipakita yung sign na nandito na nga eh. Ayaw mo pang maniwala. Kayong patuloy at patuloy na paghahanap ng mga mahimalang mga kaganapan, mga pupunta sa crusade dahil daw nagpapagaling daw ng mga bingi, pipi, nagpapamulat ng duling, ay ng bulag, nagpapatuwid ng duling. Eh, ito may nagpapadilat ng bulag, wala namang makapagpatuwid ng duling. Kung ano, Di ba bakit ganun? Kasi mga dinadalang duling, di naman tumutuwid. O, di ba? So, babanlag. No? banlag, walang gamot sa banlag, pero may gamot sa bulag. So, it's irony na paniwala ka ng paniwala, wala naman totoo talagang paggaling na nagaganap na ngayon. Tama. Psychosomatic lang ang paggaling ngayon. Yes. Hindi na sa Diyos yan eh. Although ang Diyos ay nagpapagaling din pero hindi yung gaya ng mahimalang ganyan ngayon. Wala nang espesyal na tao na binigyan ng kapangyarihan na gaya ng mga apostol. Wala na. Bakit kung totoo? Eh ba't nung COVID nangawala lahat 'yan? 'Di ba yung AG, yung si doon sa itong healer sa Amerika. Yung Assemblies of God, yung Bethel, si Brown, sino nga ito? Yung pastor nila. Yung senior pastor ng Assemblies of Hindi po God. pa si Bill Johnson. Bill Johnson, di ba? Oh, napapagaling yun. Bakit Nagtago sila. nagtago sila tapos ang sabi doon sa kanyang karatula, School of Prophecy, due to unforeseen events, the classes for a School of Prophecy have been canceled. Yung mga loko-loko talaga. Hindi nila nakita eh. O, kita mo. At saka kung bakit, kung totoong may yan, tulad ni Diga na naman yan, Diga na yan. Ikaw, nakiklaim ka na nagpapagaling ka. Nakiklaim ka ng Espiritu Santo talagang gumagawa ng himala. Eh bakit ka patawag na naman na gaya ni Benihin ng kursi? Ang tao ngayon mulat na sa katotohanan. Kasi ganito lang naman eh. Mas paniniwalaan ka ng tao, maski ako maniniwala sa'yo. Pumunta ka sa PGH, pumunta ka sa ospital ninyo sa buong Amerika at magpagaling ka sa mga ospital nang walang bayad. Pumunta ka sa tahanan ng mga nakaratay sa banig ng karamdaman na hindi na gumagaling, yung may mga cancer, at pagalingin mo naman. Sinasabi mong ikay may kaloob ng pagpapagaling, pero bakit ginagawa mo? Napapadisplay ka pa. Paano pa nga? Hindi ba ang mga apostol, pumupunta sila kung saan naroon ang may sakit? Hindi naman nagtatawag ng, oy, pumunta kayo rito. At kayo pagagalingin. Hindi eh. Para matilivice. Di ba? Habang daan, nakikita nila, pinagagaling nila. Hindi nag-i-invite pa sila. Di ba? Baliktaran talaga. Oo. Eh wala, hindi ako maniniwala dahil kahit isa sa mga yan, kahit kay Benin, wala namang napagaling na totoo yan. O bakit sabihin nila, kasi kaya daw hindi sila nagbibigay ng mga evidences sa medisina, yung daw mga x-ray, kaya daw hindi nila yun pinapa-x-ray uli, ay di mawawalan daw ng power. Ang Diyos ba ay kayang mawalan ng power ng medisina? Oo. Yung ang medisina ang magpapatunay ng pagpapagaling mo kung totoo yang sa Diyos eh. Ba't iniiwas-iwasan ninyo yung mga ebidensya?
Eh, ang Panginoong Hesus pag nagpagaling, ang sabi niya, pumunta ka doon sa templo. Bakit? Ang doktor nila, yung mga, mga rabay, yung mga pariseyo, check nila kung ikaw ay magaling na kasi bakit? Pag hindi ka pa magaling, hindi ka pa pwedeng pumasok sa templo. Kaya nagsisilbi nilang taga-check up kung magaling nang may sakit, yung mga libita, yung mga pariseyo at mga rabay. Oo. Kaya mayroon talagang Eh, ang Panginoong Hesus nga, pinapacheck up eh. Kayo ayaw nyo. Kasi peke ang inyo. I will challenge them. Kahit yung Hernandez na yan, magdadala ako sa kanya ng ng may sakit na wala ng lunas. Kung talagang totoo siya. Pag napagaling niya, bibilib ako sa kanya. Pero hindi pa rin ako maniniwalang sa Diyos siya. Di ba? Kasi wala na nga binigyan eh. Bibilib lang ako sa kanya. Pero hindi ako maniniwang sa Diyos siya. sa Biblia pa rin po tayo Hindi pa rin ako maniniwala sa himala. Sa Biblia pa rin. Kasi hindi ko kailangan ang himala. Ang kailangan ko katotohanan. Yes. Okay, meron pa ba? Tanong Brian Dumaging. Sabi po na, comment po niya, napansin ko po sa prayer ni David Diga sa video na direkta niyang kinakausap ng Holy Spirit. Ano view niyo sa pakikipag-usap sa Holy Spirit sa prayer? Mali po. Ang pinakausap po dapat ay Diyos Ama. Ang banal na Espiritu, hindi siya ang dinadalanginan. Alingin, maano yung nakita mo, no? Ang pattern ng prayer is ang address sa Diyos Ama. Kaya ka nakakapanalangin ay dahil sa banal na Espiritu. Hindi mo ang banal na Espiritu ang dinadalanginan mo, hindi. Mali yun. Ang banal na Espiritu ang lumuluhog para sa iyo, Sama. Hindi siya yung kausap mo na parang siya ang Ama. Baliktad ka na eh. Tapos, nananalangin tayo sa katapusan sa pangalan ni Jesus. Sa madaling salita, ang address ay Diyos Ama. Ang pananalangin ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasama natin ang banal na Espiritu sa pananalangin. Hindi siya ang dinadalanginan. At ang panalangin ay ginagawa sa pangalan ni Jesus. Ayon sa kalooban ni Jesus. Kaya nga, mali po, no? Bakit direkta siyang nakikipag-usap sa banal na Espiritu? Ano yon? Siya na ang Ama? So, anong nangyayari dito? Ito na napansin ko rin kay David Diga Hernandez. Ang Diyos Ama ay absent na sa Kanya. Puro Espiritu Santo lang. And that is abomination to God. You disregard God the Father. Whereas siya talaga ang dapat dalanginan. Siya pa rin ang nasa pinakataas ng Trinity. Yung economical Trinity, no? Siya pa rin ang may supreme authority. Ontological. Sa ontological, no? Aspect. Hindi, sa ontological, the same silang Diyos. Sa economic o sa gawain, God the Father is still the supreme of the two. Pero, ontologically, they are without any difference. They are without any, yung hierarchy sa ontology. May hierarchy lang sa economy, sa gawain. Okay? Ano pa? Sabi po ni ito, si Hasan de la Cruz Agtarap. Ano po pangalan ng church niyo? Sino po ito? Hasan de la Cruz. Kami po ay Sola Scriptura Christian Church. Only the scriptures. We don't trust experience. We don't believe in miracles as long as the miracle is against the word of God. We don't trust people unless we found that person preaches only the word of God. Wala kaming personality dito na mas powerful. Ang aming tanging source ng power and authority ay ang Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Wala nang ibang source ng authority. Pagka-contradictory ang isang claim, ang isang katuruan o isang gawain sa salita ng Diyos, that should be disregarded. And that should be, not accepted. Dapat yun tanggihan. That should be denied. Kasi hindi yun sa Diyos. Kahit pa anong ganda ng salita ng isang tao, pwedeng ang demonyo na dyan at may inihahalo lang na katotohanan. Susuriin namin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
At kung sumasalungat na yan, kaya ang pangalan po ng aming church is Sola Scriptura, the Scripture alone. Yun, Sola Scriptura Christian Church. yun lamang ang authority po namin. May isa pa, half truth with half lie is whole lie. Tama po. Tama po, kapatid na Jose Omania. Kasi yung truth ay truth talaga yan eh. Walang half lie doon. Dapat pinipreach the whole truth. Yes. Not only portion of truth, and then you will add something to the truth based on your experience. Kaya kita mo po sila puro experience. Naranasan ko. Nanginig ako. May electricity. Yung bang electricity nasa Bible, wala nga eh. Even yung slain in the spirit, wala naman sa Bible na slain na patihaya. Sa Bible, yung sila nagpatira pa. Yun yung pagpapatira pa. Hindi rin sinabing papatira pa sa espiritu. Walang ganon. Yung slain in the spirit, never ever mentioned, even once, para sa Kristiyano naganap. Sino ang naslain? Yung uhuli sa Panginoong Kristo doon po sa Garden of Gethsemane. Di ba nung sabihin ng Panginoon, hinahanap nila sa Kristo, hinalikan siya ni Judas. Sinabi ng Panginoon Kristo, ako ito. Ako ba ang hinahanap niyo? Nagtumbahan sila. Naslain. O, non-believer ang nai-slain. Tignan mo yung hindi tunay na mananampalataya, si Ananias and Sapphira. Hindi tunay na mananampalataya eh. Slain sila. No? Namatay talaga sa espiritu. Pinatay ng espiritu. Slain by the spirit. Pero ang mga tunay na mananampalataya, hindi natutumba ng patihaya. Kahit kailanman sa Bible, wala yun. So we can say, Pastor, na yung mga nasa charismatic camp, possible na sa ginagawa ninyong yan ay hindi pa kayo talaga tunay na mananampalataya. Possible po. Possible they are not true believers because they believe in experience more than they believe the Word of God. Eh di wala din pala kayong pagkakaiba sa ibang relihiyon na ang kanilang supreme authority culture naman. Sa kanila naman experience. Eh bakit pa tayo may Biblia kung di rin lamang ninyo ito ang siyang pagkukunan ng kapamahalaan? Ay ito nga'y salita ng Diyos eh. Bakit kulang sa inyo ang Biblia? Para magkaroon kayo ng authority? When we read the Bible and when we interpret the Bible, ito yung mismong authority natin. Scripture lang. You don't mix it with religion, with culture. You don't mix it with your experience. Kasi yung experience mo, hindi yun scripture. Yung experience mo is simply experience lang yun. Na naginip ako eh. Nakapanaginip ako ng isang puno na hitik sa bunga. Ang interpretasyon ko, lalago, pastor, ang iyong iglesia. No, after 2 years, wala na yung iglesia. Puro false prophet naman ang mga naglipahan na ngayon eh. Meron po akong na panood na, kung kilala niyo po, Pastor, si Lee Strobel na... Ay, si Lee Strobel, oo. May napanood akong video niya na yung palang pinagmulan nun, siya parang nanaginip siya, bata pa siya. Na nanaginip daw siya na mayroong nagpakita sa kanyang liwanag, ganyan. Parang kinausap. Parang ganun din po sa mga nangyayari, nararanasan ng mga sumisikat ngayon ng mga charismatic preacher. Pero ang ito kay Lee Strobel, siya po ay naging ABS. Tapos, siya naman ay naging evidential siya eh. Kumbaga pong nagsaliksik. Nabaligtad. Sabi niya kasi karanasan lang, mali pala. So naghanap siya ngayon ng truto na makapagturo na maayos. Kaya naging atheist. Pero nung siya po ay ma-convert na, ay true evidences, hindi naman po... Hindi sa experience. Yes, at pinabulaanan na rin niya yung kanyang experience. So sinabi niyang hindi pala yun ang authority. Maganda yung karanasan niya. Kasi yan ay magaling sa apologetics. Si Lee Strobel. Sumulat siya ng isang apologetics book eh. Yung The Case of Christ yata. Sabi po ni... Ano po ang pangalan church? May church po ba kayo sa Pangasinan? Po, pwede ba makuha number po ninyo si Pastor? We will search po. Marami naman pong mga church diyan na pareho naman po ng aming teaching. We can recommend. Yes. Although kami po, ang pangalan ng church lang ay Sola Scriptura, but we also believe that there are churches Faithful na church. na faithful din po sa pagtuturo ng scriptures na pwede po namin i-refer po sa inyo. Yes.
Pwede namin i-endorse po sa inyo yun. We will just, it's message yun, no? May message natin siya. I think meron tayo sa Pangasinan na churches Right po ba? na pwedeng abkop. Basta kilala natin yung pastor na sound siya. Sige po. Kaya sino pa? May isa pa. Madami pong churches kay Gopes. Madami po churches na claim po nila ay non-denominational church pero hindi po nagtuturo ng doctrine of grace or predestination, etc. Considered po ba silang charismatic? Medyo malawak po yung yung issue na yan na pagka ba hindi nagtuturo ng doctrines of grace. Kasi yung charismatic, ang katangian po niyan ay yung mga nagsasalita ng wika, nagpapagaling ng may sakit, may mga apostol, may mga mantle, may anointing, may slain in the spirit, may speaking in tongues, may lapping in the spirit, mayroong grave sacking, Glory cloud. may glory cloud, mayroong ang tawag dito, gold dust. Yun. Kumbaga, experiential masyado ang charismatic. Kasi pag sinabing charisma, gifts. Kaya doon sila sa gifts nakatingin na nagkokos sa kanila ng emotionalism Para may experience para maranasan nila. Kasi yung gifts nga naman, nararanasan yan pagka meron ka. Ngayon, ay pwede kasi na hindi naman charismatic pag hindi nagtuturo ng doctrines of grace. Pwede kasi na, halimbawa, plain lang na Baptist. May mga Baptist talaga na ang doctrine nila ay Armenian. No, hindi mo na ngayon kasi ma-distinguish anong klaseng Baptist yung nagtuturo pa ng doctrines of grace at predestination. Meron nga tayong Baptist na isa yung yung tinutuligsa si Pastor Peter Tanchi. Na sabi niya wala daw ang tao daw ang pumili sa kaligtasan tapos nawawala. Di ba? Na nagbi-video siya lang mag-isa. Hindi ko na hahanapin. Yun. Baptist yun. Yung New Testament Baptist Church. New Testament pa naman siya. Pero ayaw niya ng grace. Kaya po, pwedeng Baptist din. Pwede ring evangelical. Pero hindi siya charismatic. Kasi ang charismatic is purely on the giftings. Yes. Masyado sila doon sa experience. Yung sa mga nag-hold ng crusade, nagba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 , mga ganon. Siya babababalo, malanda, mga ganon. Pero pastor, sa Armenian camp, ano rin naman sila, no? Pwede ring Armenian, hindi, basta pag sinabing charismatic, Armenian talaga yon. Pero pwedeng Armenian na hindi charismatic. Pero hindi talaga nagtuturo ng grace, pareho yan. May extreme na talagang puro gifts. Pag nagkita-kita, yung minsan, ano ang sinabi sa iyo ng Diyos? Puro ganon. Sasabi na kung anong sinabi ng Diyos. Kung nangusap sa akin ng... Ako daw ay sinusugo sa ganyan. Sabi nung isa, ba't hindi sinabi sa akin? Kasi kung yun ay sinabi sa iyo ng Diyos, dapat alam ko rin. Kasi ikaw lang sa Diyos? Ako hindi. Okay. Kung wala, meron pa tayong isang video, no? Pakinggan natin yung last video natin about Yung last video. kay Diga Hernandez, David Diga. Huwag tayong paloko, no? Biglang lumabas na lang yan sa ating news feeds. Tapos bigla na lang sumikat. Na we welcome ba ang Holy Spirit? Oh, welcome daw. May dalawa pa pala. Yan muna, and then saka yung isa. Holy Spirit, I pray that you give us humility. Give us the grace to repent. Help us to turn from these toxic behaviors that minimize your influence in our lives. We say, welcome, Holy Spirit. And so, precious Holy Spirit, I pray even now as they surrender, as they repent, that you would bring upon them fresh power from on high. Give them fresh boldness. Give them new clarity. Give them joy and peace and love overflowing, and let them sense your presence and power on them even now. I thank you, Lord. Come on, just receive that. I thank you, Holy Spirit, that you are moving upon them in this moment. Touch their lives. In the mighty name of Jesus, I pray. Say it because you believe it.
Nawi-welcome po pa ng Holy Spirit, Pastor. Hindi sa kanya omnipresent eh. Baliktad na naman. Sabi niya, ang Holy Spirit omnipresent, omnipotent, omniscient. Bakit mo wini-welcome kung naroon na siya? Di ba? Pag sinabi mo kasing welcome, ibig sabihin dumating. Wala siya dati. Wala siya dati. So, makikita mo yung pagka-false teacher, nagko-contradictory na. Parang tila tama sa una, pero sa practice mali. Hindi consistent sa kanyang sinasabi at ginagawa yung kanyang itinuturo. Tapos sabi pa niya, right this moment, no, na nagmumove na daw. Paano mo nakita? Naka-replay nga lang yan eh. Ang problema niya, nire-replay ang video na yan. Sa pagkakataong bang yun, totoo pang ikaw pa yun? Di ba, yan ay may oras yan. Di kasi nungalingan na naman. Huwag mo sabihin this very moment. Ang Holy Spirit, hindi mo nga nakikita eh. Kung sino yung kinikulusan. Ngayon, magpapanggap ka na naman, nakikita mo. Tapos ngayon, yun namang nanonood. Ako yun. Siyempre, ikaw yung nanonood. Akala mo ikaw yun. Kumbaga ito, tamaan lang eh. Malatsamba, di ba? Tayo hindi niya matatsambahan kasi alam na natin eh. Hindi ako kasi lahat ng sinasabi niya makabagbag damdamin eh. Change you. Give you peace. Kasi nga magaling siya sa rhetoric eh. Magaling siya magsalita. Pero hindi sa galing yan, kapatid. Hindi sa galing. Pwede kasing pikein ng isang tao yung galing eh. Na kunyari naiiyak siya. Yung mga iglesia ni Cristo, laging umiiyak ang mga ministro, no? Pagka nagsisermon. Magaling magpaiyak. Pag nanalangin na, iiyak na yan. Pero yun ay pinag-aaralan. So, ganun din siya. Hindi normal. Hindi totoo. Yung mga sinasabi niya, puro lang emosyonal. Siyempre, magaganda yung nakikinig. Gusto kong magbago. Diba? Gusto kong malaman ang totoo. Diba? So, akala niya, ito talaga yung taong nagsasabi ng totoo. Kung alam lang niya, sinabi niya, ang banal na espiritu nasa lahat ng lugar, tapos sinabi niya, welcome ka rito. Di ba? Kaya matuto tayong mag-discern. Matuto tayong maging matalino tayo. Be wise as a serpent nga eh. But be gentle as a dove. Kaya ito po Pastor, mga video natin ito ni Diga Hernandez. Ay challenge ito sa mga viewers natin, lalo na doon po talaga sa mga nagsisik, no? Na sila ay magkaroon po, Pastor, ng malalim na discernment sa truth. Yan. Tingnan natin yung last video bago tayo magtapos. The Holy Spirit manifests His power in many ways. Yet one of the manifestations I'm most often asked about is the slain in the Spirit phenomenon. Some imagine that it's the power of suggestion, while others, out of fear, accuse me of using demonic power. But this expression of the Holy Spirit's power is a pure, life-changing wonder. It's absolutely biblical, breathtaking, and beautiful. While having this experience, some say they feel intense heat, a heavy weight, shakiness in their bodies, and some even experience pulses of electric sensations moving up and down their beings. This same power can be transferred to you right now, even as you watch this video. We seek Jesus, and sometimes when seeking His presence, we can feel His power. I just caution others to be careful about criticizing what you don't understand. Okay, tama na. Alam niya talaga kasi na i-criticize siya eh. Lagot. Kaya sa huli, may babala. May babala, no? I'm just cautioning you not to criticize. Not to criticize. Bakit wala kaming mag-criticize? Grabe Di ba? Hindi. Parang to din, sinabi ni nagbabanta. Si Benihin. Sabi ni Benihin, kung ako lang ay may holy machine gun, pinagraratrat ko na kayo. Kayong mga, don't dare to say something against the anointed one of God. Diba? Don't touch the anointed. Kasi ayaw lang nila kasi na ituwid. Na matuwid at malaman ng mga tao na yung pinagagagawa nila, pandilin lang. Bakit ang suma total niyan? Hihingang kayo niyan. Tinan mo, obserbahan nyo. Maniwala kayo dyan. Tapos, lagi na kayong manonood. Lagi na kayong isasuggest. Magbigay kayo kasi hindi kayo pagpapalain. Isa lang po ang patutunguhan yan. Ang lahat ng false teacher,
Kaya nagtuturo yan para makinabang yan. Yes. Sabihin ko po sa inyo, yan ang pupuntahan yan. Walang iba. Lahat ng false teacher, kaya yan nagtuturo, gusto niyang mangingi. Ay naman. Yun ang 100% po yan. Kaya tinan mo, ang gaganda, di ba? Nagbabanta pa. Sakit mo yung sabi niya na biblical. Nasaan sa Biblia yung naslain? Na Kristiyano? Wala. Ay paano naging biblical? Ang naslain yung hindi Kristiyano, sabi ko na nga. Maghanap ka ng kahit isang instance na may mananampalataya sa old at sa new, mananampalataya na naslain ng pangaralan ng salita ng Diyos. Wala. Hindi natumbay ang mga yan. They simply become believers by the regenerating power of the Spirit of God, not by miraculous signs. Miracles cannot save. Miracles cannot regenerate. Miracles simply is a means so that people can be drawn, yung attention nila. Pero wala na, hindi na kailangan ngayon. Ang mga ganyan para ma-draw ang attention. Kailangan Word of God. Ang Word of God ang nagsisave through the regeneration of the Spirit. yes. It is God, Sabi through His po, Word in the Spirit, who can save. Not mga ganyang mga pagtumba. Kasi kami galing na dyan eh. Itong si Diga eh. Ang dami nang galing dyan. Bago ka pa lang. Tagal na namin dyan. Si Benihin nga. Social worker yung asawa ko eh. Oh, di ba? Kami nasa AG. Pumala sa AG. Itong, sa Manila Bethel Temple dati. Naging Cathedral of Praise. Oh, baka hindi pa niya, ako naranasan ko na rin yung daanan ng kuryente. Eh, alam ko namang hindi talaga sa Diyos eh. Kasi imagination ko lang talaga din eh. Pinipilit ko ang sarili ko magsalita ng wika. Pero I'm doubting myself. Hindi ko talaga matanggap na totoo. Kasi alam kong ginawa ko lang din eh. Oh, sana magbago si Diga. I hope, no? Sana naman. Pero ang totoo, mahirap para sa tao magbago ng kapwa-tao. Hindi kaya. It's only God. And I doubt, pagka kasi malalim ka na dyan, well, maliban kay talagang naging tunay na Kristiyano si Costihin, no? Pamangkin ni Benihin, no? Nakasakasama ni Benihin. Eh, hindi pa sila natuto, yang sila Bloodchuk na yan. Bloodchuk. Na si Costihin nga, inaaway na niya si Benihin, eh. Talaga sinasabi niya, you are a false prophet, you are a false teacher. Bakit si Benihin hindi siya masaway? Oo, yun yung pong i-research si Costihin. Pamangkin ni Benihin. Na kinikriticize ngayon si Benihin. Sabi nga ni Costihin, talagang yan ang sinasabi nila. Binabawalan kami mag-criticize. Don't touch the anointed. Para huwag kaming magsalita ng masama tungkol sa ministry nila. Para huwag naming i-criticize. Para huwag silang matouch at hindi matapos yung pangloloko nila. Yun lang ang sabi ni Costihin. Lumang na yan, lumang tugtugin na yan na I warn you, I caution you not to criticize something that you don't understand. Hindi mo nga naintindihan din eh. Ano paliwanag mo sa amin? Wala lang. Shaking. Bakit nagsishake? Wala lang. Hindi rin niya alam. Ganun ba yun? Mayroon bang biblical warrant dyan? May sa scripture, sinasabi ba na gano'n? Nanginginig daw eh. Nanginginig. Nagsishake. Mabigat yung may Oo. biglang nag-init. Biblical daw. Biglang nag-init ang katawan. Bigla daw mabigat na dumagan. Eh, siyempre, bibigat talaga. Sa demonyo yan eh. Wala na sa Kaya nga nawawala sa sarili, sa demonyo. Kasi sa Diyos, hindi ka mawala sa sarili. When we worship and when we understand the truth, we are enlightened. We are not being blank sa ating pag-iisip, in our thoughts, in our minds, na hindi na tayo nakakapag-isip. Pag hindi ka na nakakapag-isip, paano naging sa Diyos yun? Paano mo masasamba ang Diyos at paano mo maunawaan na tama ang ginagawa mo kung wala ka na sa sarili? Di parang ka na lang nagsyabo. Nagagawin mo na lang isang bagay without consideration kung tama pa yon. Kaya nga yung iba nag-aalulong na, yung iba nga parang aso, no? Tumatahol. Yung iba ay nag-iiyak, nagtatatawa ng walang tigil. Yung iba ay nangingisay, nagtatambling pa nga yung iba eh. Sa amin, sa COP, no? Nagtatambling pero talagang swak na swak doon sa sa alpombra eh. Hindi siya tumatama sa kahoy, alam niya talagang nagkukunwari lang siyang wala sa sarili.
Subukan mo magtatumbling ka. At saka yung talagang yung walang humahawak sa likod, hindi naman nice lane eh. Lahat ng nice lane niya, may mahawak eh. Kasahod. May nakasahod eh. Scripted lang. Scripted lang. So yun, kung wala nang tanong, paalam na tayo. Sige po. Pero basahin mo. Pero Ronald Manda. Okay, basahin mo ang sagot. Ang tanong. Sabi niya, thank you po, Pastor. Sagot. Nasunod mo topic naman po, mga expository apologetic preacher po like Paul Washer, Woody Bocam, John MacArthur, R.C. Sproul, what's wrong with you, people? Ano yun? At kung sino po alam ninyo na makakatulong sa paglagon namin sa Reformed Theology at Christian Life. Thank you. Di ba, pwede naman nating yan. Di ba? Pwede naman. Sige po, pag-isipan po namin yung inyong mga suggestions. Okay, paalam na tayo, Pastor Derek. At kayo po yung magbabalik sa Martes, no? Siya nga, Webes na yun. At sa ganito po ring oras, 8:30 onwards, ano po. At Pastor. Po, kami po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you.